Inaresto sa Isabela ang isang lalaking nang molestya ng kanyang kapitbahay. Sa Negros Oriental naman, 3 ang pinatay ng isang lalaki. Kasama sa mga biktima ang isang dalagitang hinalay pa raw ng suspect. Makibalita tayo kay Chona Carion. Pinatay muna at saka ginahasa. Ito raw ang sinapit ng isang dalagita sa Canlaon City, Negros Oriental sa kamay ng sospek na si Roberto Montaño Jr. Patay at wala nang saplot ang biktima nang matagpuan sa damuhan sa labas ng kanyang bahay. Sa loob ng tirahan, natagpuan ang bangkay ng lola ng biktima. Nasa may bakura naman ang bangkay ng lolo ng dalagita. Ayon sa mga otoridad, ampun daw ng matatandang biktima ang sospek. Naaresto siya matapos ang mahigit 1 oras na habulan sa mga tanod. Inamin naman ng sospek ang krimen. Hinataw raw niya ang ulo ng mag-asawa gamit ang kahoy nang mahuli siya ng maitunong una niyang tangkaing halayin ang dalagita. Yung 15 taong babae ay nasaksak niya sa dibdib ng kutsilyo, stainless kutsilyo. At siyang dahilan ng ikinamatay at inamin niya po na nag-aasa niya ang babae. Nakadrugs lang po. Nakadrugs. Aminado ang lalaking ito na nasa impluensya siya ng droga. Nang molestyahin niya ang isang babaeng kapitbahay sa Santiago City, Isabela. Matagal na raw siyang may gusto sa kapitbahay na estudyante. Kwento ng biktima, nagising siya nang biglang pumasok sa tinutuluyan niyang boarding house ang sospek. Dumaan daw ito sa bintana, tinutukan daw siya ng patalim at binantaang papatayin kapag nag-ingay. Ang mga kaibigan ng biktima ang nagsumbong sa mga otoridad tungkol sa krimen. Inaresto ang sospek sa kaniyang bahay. Nakuha rin doon ang patalim na ginamit umano niya sa pananakot sa estudyante. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.